Yan, sa magandang araw po muli sa atin mga kalingap and mga ka-viewers. So muli po andito tayo ngayon kay Tatay Makmak and dito sa tirahan nila. Siyempre para po ma-update po natin. So regarding po doon naman sa napag-usapan namin doon sa lupa, ay mamaya po may may kausapin tayong lupa, no? Para doon sa lilipatan nitong gamit. At pwede po natin silang ilipat. Dito naman walang problema sana. Pero kung naalala nyo po yung aking vlog na nagpaalam tayo doon sa caretaker ng lupa, ay ang sabi, habang buhay si nanay, tatay pwede ditong tumira. So how about Eileen at Makmak? Si tatay pwede dito. Kaso ang iniisip ko kasi yung matayo natin bahay, if ever na wala sila nanay na, wala na si tatay, so sino ang magmamana? Hindi na pwedeng magmana, hindi na natin pwedeng ibigay dun sa next na titira kasi parang doon na lang matapos kasi sila lang naman ang pinayagan na manirahan dito habang buhay, no? So ano ang mangyayari sa kanila? So kung napanood nyo po yung bungad po doon sa yung bungad po nung pinaalaman natin, yung kasi iba kasi yung bungad niya sa akin tay na sabi niya yung sinanay at si walang problema yan sa akin kasi yan kasi parang caretaker kayo dito. So pangit man na itayo natin yan tay, tapos hindi natin sigurado yung lupa kung hanggang kailan tayo, imbes na yung bahay mapanatili at siyempre kung may gustong magmana, kung may gustong may anak na naman o kung mawala kayo example, pwede silang tumira. Parang ganun tayo ba ang inisip ko. So kung ipilit natin dyan, wala mang problema, pero mas maganda kung sarili ng lupa dahil magtatayo kayo ng negosyo. Ang negosyo na ibibigay namin tayo, hindi naman kasi yun yung para lang pang ilang araw lang, pang ilang buwan lang, pang ilang taon lang, mga buhay para matustusan din yung maalagaan din yung bata. Kasi kami tayo, once lang po kami tumulong, hindi po kami paulit-ulit na nagbibigay kami ng bahay ngayong taon, pag nasira yan magbibigay kami ulit. Hindi po yung ganun. So yung opportunity na ibibigay natin dahil tumulong na tayo, so lubos-lubosin na natin para once lang din tayong tumulong. Kasi paano yan pag ganyan? Hindi man natin alam na yung dalawa ay magsasama talaga yan habang buhay. O di natin yan malalama, ma-assure. Di natin yan ma-sure, no? So ang gusto kong ma-sure lang po natin na yung bata may sasandalan. Alam kong hindi man ako habang buhay nandito. Oo. So at least mabibigyan ng negosyo si Nanay Nori, si Nanay yung mama ni Lilia. Oo. So sila, kahit sila na matutuloy-tuloy na matustusan na yung pangailangan ng bata dahil may negosyo may tindahan. Kasi kung dito magtindahan, sino lang ang customer nyo dito? Ayan yung mga taga dyan lang. Ilan yung bahay dyan? 3, 2? Diyan, marami na bigyan mo. Marami. Ang laki man na tindahan dyan, may tindahan man. So hindi tayo possible na hindi kayo kikita dito ng maano talaga. Dyan din may tindahan sa labas. Dyan marami din tindahan sa dyan sa kabila. So sabi ko, mahanap kami lupa na doon banda sa labasan, yung medyo madaming bahay para kahit papaano matustusan talaga yung pangangailangan ng bata. Kasi hindi naman po habang buhay na magpapaaral kami ang araw-araw mapunta. Kasi may plano din po ako sa buhay ko tayo na after nito makapag-scout na ako, na ako ng ibang, mapunta ako sa ibang para mag-scout, para mag-vlog. Ano man lang din ang trabaho ko ay wala naman akong ibang para sa akin yan. Kasi yung bungad pa lang nung nakausap natin doon, iba na yung sinasabi niya. Kaya sabi ko, ayaw ko nang pag-iinitan ako dito dahil lang sa pinilit ko yung bahay na yan. Tapos nagtatanong kung bakit may mga ganyan o maraming ganyan, baka daw ibabato. So hindi ko habang hindi naayos yan, hindi pa nagawa yan, pwede pa naman natin ipahakot yan. O pwede pa naman natin ipaano yan, isang hakutan man lang yan. So at least yung titiri ka na bahay, sarili nyo ang lupa, kahit kailan walang magpapalisay doon. Yung bata may titirahan talaga siyang, mauwian siyang sarili niya talaga. Itong dalawa wala man tong pag-asa na magsama talaga yan habang buhay. 2 taon lang naman ata ang kontrata niyan. Yung dalawa na yan. Ewan ko yan. Tanungin natin kung ilang taon ang kontrata. Ilang taon ang kontrata niyong dalawa? 2030 pa ho. 2030 maghiwalay na kayo? Oo. Na?
Oo. Pagdating ng 2030, ano na mangyari? Ano na mangyari, Mac? Pagdating ng 2030. Naghiwala tayo, hindi. Mama mo, Aileen, ang habol na naman ang itak doon. Kailan po? Hapon. Mm. Ano to? Hinog na to? Opo, may pa po dito isa. Aray, no. Simakmak. Patingin nga ako ng gamot. Akin na to, Mac. Sige na po. Masarap pa ang ano nito. Masarap po yan. Butog. Ano yan? So, kung nandito sana sa nanay. Kasi wala din naman lagi si nanay. Eh. Nung nasa labo po, nagdadala po ng papaya. Galing po kayo sa labo. Kasi, sabi niya mga hinog na daw po papaya niya. Dinala na po sa labo ulit. Saan nyo natulog kagabi? Dito? Ano sabi ni nanay naman sa inyo, Aileen? Wala. Ipagawa na daw po yung bahay. Kasi, Pagawa na daw yung bahay. At Para mga ilang daw po dyan sa kusina. Ilang na Yung daw mga, dyan. yun po mga gamit namin. marami naman tutulong para kay ano. So, hati-hatian na lang. Mahanap tayo ng lupa na sa inyo talaga. Para hindi kayo mapaalis. Kasi ang pinayagan lang naman ditong tumira sila tatay at nanay lang. Eh paano kung nawala yung dalawa? So hindi na ito mamanahin ng ano. Maganda yung sarili nyong lupa para nawala sila nanay at tatay, hindi mamamana ng mga anak. May lupa talaga yung masasabi. Kasi yung bahay na yun habang buhay nyo na matirahan. Kaya nga po. Kaya yun po yung balak ko. Hindi lang naman sa akin yan. Di ba tayo maganda yung ano? Naisip ko. Na sarili nyo talaga yung lupa. Sana kung meron sanang kwan. Meron sanang makaano ng lupa ano. Mm-mm. Pero willing ka naman tayo lumipat. Ah, Willing ka naman doon lang. Doon lumipat pag may sarili kay lupa. Pwede nyo naman pagtulungan ng tindahan ay. Tinda ng isda, o tinda ng mga ganyan ba? Tinda ng mga gulay. Tanungin natin si Jan Jan. Jan! Napanood mo ba yung video ko? Ha? Ano, napanood mo yun? Bungad kasi niya sa akin, ganun. Na, ano daw yung ang tawag nito, bakit daw ipag anuhan yung dalawa. So kaya lang naman mabubuo yung bahay para may mag-aalaga doon sa magiging anak na Aileen. So ngayon, paano ang naisip ko, paano kung nawala na yung si nanay, nawala si tatay? Hindi ba natin alam yung mga matatanda na yun ay, paano yung dalawa? Yung sa atin Nori, hindi man yan pwedeng dito na at ang negosyo niya, ang hanap buhay niya nandun sa labo. O, paano? Sino mag-aabiyan sa bata? So ganun pa din ang mangyari sa bata, buang pa din. So dahil mag-effort na lang naman tayo, dapat i-ano na natin yung alam natin na habang buhay magagamit nila. Kung bigyan natin ng negosyo, tapos dito lang din, maubos lang din yan. Wala man ditong tao, wala man dito masyadong ano. Ano yan? Alam nyo po ang kaibahan. Ano yung isa, Aileen? Folic acid po ito, oo, folic acid. Pero yung isa, ferrous sulfate din naman to eh. Oh, anti-anemic. 'Di ba ang ferrous para 'yon sa anemic? Para 'yon pandagdag ng dugo diyan. Tama ba diyan? Oh, ito din oh, itong isa, ferrous sulfate folic acid. Tapos yung isa naman anti-anemic folic acid Infibat. Diyan, anong kakaiba nitong dalawa?
Anti-anemic, di ba ang ibig sabihin nun, ferrous? Ferrous, di ba anti-anemic yan? Folic acid, folic acid din tong isa. Ito galing sa private na center. Pangang oras to. Umaga. Ito. Sa center lang dyan. Pangang oras to rin. Yung once a day lang din. Umaga. Parehas man lang silang ferrous. Ano yan lang, alam niyo naman siguro ang center ko. Baka dahil ito ay capsule. Ay, capsule ba? Ano siya, capsule. Yan ang tablet. Oh. Pero parehas lang sila, folic acid. Baka maano to, anong tawag nito? Overdose. Kaya nang gusto mong center. Baka yun yung gustong ma-overdose kailin. Parehas po sila folic acid, kaya hindi ko po ito pinainom dahil ferrous folic acid po itong isa. Ito din folic acid pero ang nakalagay anti-anemic. Anti-anemic tapos 5 grams. Okay, 5 milligrams lang pala to. Yung isa kasi 500 ay 300 eh. Ay, ewan ko, kayo na po ang bahala guys kung mag-suggest po kayo ng ikakabuti. Kasi ang gusto ko buti-buti. Tapos pala yung sa Abitime, dapat mapabahay na. Hindi ko minamadali yung bahay tayo kasi sinigurado ko na yung mapabahayan nyo ay magiging sa inyo. Kasi maglalagay tayo dyan ng negosyo. Paano kung maglagay tayo dyan ng negosyo, lumago ang negosyo. Ngayon, mainggit ang mga kasamahan natin dito. Di man natin masabi yan. Tapos, sabi na, ay gamitin na pala namin yung lupa, gamitin na namin na. So ngayon, paano na? Ang nakasalalay doon yung sa magiging anak nila Aileen. Hindi po kami habang buhay na andito na mag-aabyad, mag-asikaso, araw-araw pupunta para doon sa mga ninyo. Hindi po yun ganun. Kaya once lang po kami tumulong. If ever na magpabahay tayo, dapat sariling lupa. So sa lupa naman tayo, wala na po kayong problemahin doon. Meron po kaming hinahanap na lupa at meron naman din pong sasagot sa lupa. Nabibilhin para sa inyo. Saan yun? Sa lugar? Kausapin ko si nanay Sige. Bukas mapunta kami tay. Sabihin mo wag mo na siyang umalis, Antayin niya kami hanggang hapon. Ang init kasi masyado ay kung maalis kami alas 12, alas 11 ganyan. Yung normal ko nagising maaga talaga. Alas 6 ganyan nagigising na ako po niyan, mga alas 6, alas 5. Tapos makape. Kasi syempre tayo, morning person tayo. At natawa kayo. Anong oras ka napuntang bahay? 7. Gising na ako noon. Ay, isa pa naman yung mga listabi. Mapistay, Huwag mo lang anuhin yung pesta at bawal naman yung pesta eh. May pesta ka, Mac? May pesta sa inyo? Meron din. Hindi ako kumain. Kabutungan. Lahat nga ng piyesta nakita kita, nakipagsayawan ka. Sinecheck ko kasi kung nandun ka. Hindi kasi ako nasali sa mga sayawan. Kamusta naman si Aileen? Hindi nagpapasaway? Hindi nagpapasaway tayo si Aileen? Kapag kinukulit na makmak. Di ko kinukulit. Ayan na naman, ang kinukulit na naman. Wala ko kinukulit. Mayo na tayong naintindihan pa. Wala ko kinukulit. Pero nasabihan naman, pag Huwag kayong magulo. Ay mo sa totoo lang. Kami magulo. Wala ko, pero magulo lang. Makmak ha, itong gagawin ko, itong sasabihin ko sa'yo. Sa totoo lang, ang may obligasyon kay Aileen sa magiging anak nyo, ikaw. Kasi ikaw ang tatay niyan. So ngayon, Ang ako, kinaginto kagabi, kaya nung pagsamba niya nung kagabi, luluodan yung tiyan ko, nagsisilos kay Tataalan na Vilacruz. Ayun Kay Tataalan. Kita to lang bilak terus. Oo. Kita ko ano to, sabi mo doon takila titian. ano naman, anong masama doon? Yung tatay niya. Walang ang papatol kay Aileen, Makmak. Kahit sino, walang papatol dyan. Ang pangit pa, buang pa. Ano ba yan? Papatulbog yan. Sino ba papatol niyang normal? Walang normal papatol niyan. Kung may normal ang papatol niyan, hindi yun normal. Abnormal. Huwag kang makalala, hindi yan kagandahan. Mabaho pa. Kahit iparapol yan, walang
walang magkiklaim niyan, ano, maniwala ka sa akin. Kahit pa mamatay lahat ng kapitbahay mo, kayo na lang daw lang matira. Wala. Linubagang papa. Papayag na lang sila mamatay kaysa maano ni. Ano, basta-basta dadaprang na lang yan eh. So, Mukhang kulang na lang sungay. Para matawag mo ng huwag kang magpara silos-silos kung ano-ano. Ano mo kuha mo ron? Silos ka. Naluhudan pa yung tiyan. Patay yan, patay. Hindi mo baga. Pati yung hita ko, mukha sakit-sakit. Kaya rin, hindi talaga ito eh. Para kayong mga bata. Bata ba kayo? Hindi po. Kung kayo sa sarili ninyo, ang dami pa naming iisipin tapos pati kayo dadagdag pa. Kayo baga ang may problema, hindi baga kami. Hindi nang para buntis-buntis kayo dyan. Ano ang sabi ko? Huwag mapabuntis at delikado. Tigas talaga ng ulo nyo, andyan na yan. Matuto kayong maging matured. Para pa din kayong mga immature eh. Ba't baga para away-away kayo, para ano-ano kayong dalawa? Mag-away kayo, maghakuha kayong kutsilyuhan, magsaksakan kayong dalawa kung gusto nyo para matira matibay. Kalakasan ng guardian angels kung meron. Kung wala. Yan nga ang sinaksak ko nung gabi. Pinagpapakita ng ano. Nang, Ayaw magpatulog. anong pinapakita Aileen? Ang boto niya. Malaki naman. Kalit-liit. Liit naman to. Grabe ka. Lubuntis nga kita. Ngayon no, nakakuha ko tuloy yan. Oh. Kaya ka masaktan Kaya makmakda. nang ginawa oh. Ayan oh, ang ginawa ko. Tingin. Saba. Nako, saksakan nga itong dalawa dyan. Sinaksak ako. Talaga itong ayun na ito. Kinukulit mo ay. Natutulog Bawal na nga yan anuhin. Nasa tabi na nga niya ako. ay mausok. Ba't gaganon-ganunin mo pa eh? Nasa tabi nga Buntis ako. na. Nandun ako sa tabi. Siid naman ang siid sa Sabi akin. magbabago na siya. Bago na. Taray na siya. Tayo mo na to. Siid na siid kasi sa... Luto kayo tayo. Mama na. Paano yan makmak? So baka bukas kung magpadala na sila ngayon, baka bukas mag-ano tayo ng materyales, silipat natin yan doon sa lupa na ano. Sample pa. Doon sa lilipatan nyo, sarili nyong lupa. Sa singi po. Hindi. Yan sa may labas. Sample sa may labas. Basta. Saan yun? Yeah. Nalabnig saan? Labnig ka dyan. Saan nga po? Doon sa bundok. Sa bundok. Basta maganda doon para kahit papaano sarili nyo yung lupa. Kung na kayo magparaano kung ano pang trabaho nyo dito. Doon magayos kayo doon kasi hindi kayo taga doon. Tapos sa Tinori, kahit doon na siya lagi mag-uwi basta may bahay na may ano na. May anong tawag nito? May negosyo na kayo doon. Ha? Sumasalong daw. Sabi mo. Ano. No, Pero tayo okay lang sa iyo tayo. Na. Sarili yung lupa kahit doon sa labasan. Eh kung may mabibili, wala naman tayong magagawa. Magkano ba sweldo mo dyan sa ano, barangay? Ha? Magkano sweldo mo? 2,500. 2,500 ang buwan mo. Ako naman yun. Sa May kasamang quarter doon. 1,000 lang. Naabot sa isang buwan. Barangay lang. so, ang ano mo tayo doon, pwede kayo doon, magnegosyo-negosyo. Saan Magandang ano yun tayo, maganda yung pwesto kaya sana makuha natin yun, no? Para kahit papaano tuloy-tuloy talaga yung kahit hindi kami magbigay ng buwan-buwan. Sustento, at least makakapag-survive sila doon. Pero pwede naman yan itayo dito dyan yung bahay dyan, no? Kung ikaw tanungin dyan. Bakit? Dyan. Makuha ka na lang ng ano? Hindi mo pala napanood yung ko?
Tingnan mo yan, tingnan mo sinabi. Sabi niya kung dito pa yung asawa ko, mapagalitan ka pa. Makasuhan ka pa nun. Dahil dyan sa dalawang pinakialaman mo. Yun ba ka sabi dyan? Kami ko, paano ako bang naano niyan? Napunta ako dito dahil, ayan, nagsama na yung dalawa. Napunta ako dito, nagbabala lang ako na dapat hindi mabuntis sa Aileen. O, kinausap ko din sa tininda na dapat hindi mabuntis sa Aileen. Pag-usapin mo yung dalawang pamilya na ganun yung magiging kasunduan. O, ano mang ginawa nila, wala man. O, nabuntis ngayon, tas tayo lang din ang problema. Stress baga yung inabot sa akin, hindi mabayaran ng pera yung stress sa inyo. Pag-iintindi, yung alam mo yung hahabaan ko na yung pasensya ko para hindi ko kay mampas ang 2x2. Oh, tatawa na oh. Hindi yung mabayaran ng ano. Ang sabi ni Ma'am Sultan, kailangan maging maayos yung bata. Kahit yung bata lang, para sa bata na lang lahat ng itutulong natin. Ayun, ginawa lang naman namin to para dyan sa magiging bibi nyo, tapos hindi nyo maalagaan ng maayos. Ganyan kayo. Magtudyakan pa din kayo kahit buntis na. Maglulo ka na lang makpak kasi. Naglulo nga ako eh. Nakita nito. Oo, nakita ko naman. Ko lang kutsilyo kaya napahinto. Sabay ko matulog na ako. Sige ang kakano. Bakit naman na ano ka? Pabayiin mo kung nagalulo na. Ay, sabi ko, putulin ko kaya yan. Nakuha niya yung kutsilyo na sa timba. Daming alam dito na Aiden. Oo. Gusto mo pa din sigurong gulpe. Makayos kayo sa sarili nyo. Hindi pwedeng ganyan lagi, makmak Aileen. Para kayong buang. Buang ba kayo? Makmak? O, hindi man pala. Pakita nyo hindi kayo buang. Ba magayos kaya kausap kayo baka? Oy, kung buang ka daw. Ano nga yung upuan? Hindi. Parehas tayo buang. Parehas tayo buang. Aminado. Papas kayo buang. Inamin na ni Makmak. Buang kayo buang. Buang kayo? Dapat hindi. Sabi nyo sa sarili nyo, hindi kami buang kahit mga abnormal lang. Sabi mo. Hindi kami buang. Kami mga abnormal lang. Mag-ayos kayo sa sarili nyo, uy. Oy, sino ang alaga ng anak mo? Kaya lang dalawa. Ikaw na. Hindi ako. Ikaw na magtrabaho. Yaman na yung pagtatrabaho na yan. Hinaan mo na yan para may kainin kayo. Tingnan natin kung sino hindi mabuang walang makain. Doon sa lupa, Mac, may ipapagawa ko sa'yo doon. Trabaho mo. Ang trabaho mo doon, alam mo yung manghipon ng mga kalakal. Dahil si Ruben, mahilig siyang mga lakal. Ngayon, yung kalakal na yan, iipunin natin yan lahat. Pagdaan sa truck, ipapasabay natin, papatimbang natin. So at least doon, may silbi si Ruben. Kasi mahilig si Ruben mga lakal eh. Kaya ngayon, ang kalakal ni Ruben, hanapan natin ng paraan kung paano natin maibenta. Pera din yun. Gilig-gilig. Di naman natin mawawala kay Ruben eh. Di naman matatanggal sa kanya manguha ng mga kung ano-ano dyan. Patilata naman. Patilata naman ngayon, kinukuha niya na. So, palagay ko, junk shop talaga ang gusto ni Ruben. Junk shop nga. Junk shop. Tingnan mo yung bahay nila. Tuloy ang mukha mo, yung balbas mo. Pag-usap ako sa Aileen, nakipag-usap din dyan na ano. Hindi mo yung pangit ka na. Ikaw, di mo nga iniintindi yung mukha mong sobra na. Baka magkakasala ako sa inyo. Kaya mo nga yung mukha mo. Kulang na lang. Parang tagyawat na tinubuan ng mukha. Kaya punta. Para yung kalakal ni Ruben magagamit natin. Kaya nga po. Kasi pinag-isipan ko kung sarili natin lupa yun, kahit si Ruben pwede nating maalagaan. Kaya nga po. No, si Rowena kahit doon lang yun sa kanila. At si Ruben, alam nyo yung mga kalakal ni Ruben tay, sobrang dami. Ito naman baga po pa. Oo, pwede natin yun ibenta.
Binibili yun. Binibili yun. Mga lata tsaka ano, plastic. Mga galon-galon pa gadami doon. Mga Oh, 3 ang kilo nun. Yung lata, di ba, pinipisil. Pinaano lang yun, pinipress lang yun para maano. Magkano kilo sa lata? Tres daw. Di ba? Malaki-laki din yun. Sobrang dami bagang ipon ni Robin dun. Dami nga. Kaya di na kami magsusunog ng ano kasi yung Sabi ko din na ito kaya sunugin. kasi yung ano ni Robin yung Kasi, mga kalakal hindi naman sa singi ang pabahay natin. Dito lang sa ano, may highway na madaanan ng truck ng mga kalakal. Para pag ano, tas pwede tayong mag-buy and sell. Bilhin natin yung mga nangangalakal. Tayong bibili ng mga ano nila tapos tayo ang mag-iipon. Tapos pag dumami na, ibenta natin. Parang ganun ba? No? Maganda yan. Ganun ang gagawin mo. No? Mabili akong ano, sikad bike na yung may ano, may pwedeng kargahan ng mga kalakal. As kayong dalawa ni Robin mag-ikot-ikot manguha kayong kalakal. At least ano mahilig yun si Robin manguha eh. At least hindi lang kayo ang natutulungan, pati kayong lahat magtutulungan para mabuhay kayo ng may Bike na lang naman sa iklan. may ano na kayo, may hanap buhay na kayo ba? Si Robin, maasahan mo yun sa kalakal, 3 linggo yun, di ba puno yun lahat ng 2 araw nga lang kami di nakapunta, ilang sako na agad na ipon. Di namin alam kung saan niya kinukuha yun, baka sa mga kalakal lang din. Sa mga tabi kalsada lang yun. Oh. Di ba? Tapos sila nanay, tatay o magninegosyo, si tatay mag-isdaan yan. Marunong ka mag-drive ng motor, tay? Marunong ka mag-drive ng motor? Oh, pwede ka maglako ng isda. Ay, kaso matanda ka na tayo. Mag-display lang kayo ng isda, gulay, ganyan. Tapos sa grocery-groceryhan na maliit si Ate Noring. Sibling hindi kayo mabuha, ha? mawala ang lisensya ko na. Oh, ano na lang, mag-display na lang ng isda. Wala na ako. At least doon, makakaano kayo ng negosyo na para sa inyo. Yan si Ate Rowena, kailangan natin mahanapan ng paraan kung paano yan para hindi hababoy, para pag alis ko, mabuhay na kayo na lang ang mag-ano. Baka magpatayan kayo, palayasin ko kayo man. Sabi ko sa inyo. Kaya magtino kayo. Marami pating ano doon na kalakal na si Robin. Para ipunin natin yung ano ni Robin, yung kalakal. Malaking kita diyan sa kalakalan, di ba ano? Malaking kita niyan, Imon. Pag ano po, pag depende sa ano, bibenta mo ikaka. Pag kami na-scrap, yung kami nakita ng pagkilawada. Minsan na isang dito, pag ano po ang binit namin. Yung tanabaga po sa kabulan, sarap. Mabali mo lang, murang kilo nga yung baka na 850 lang yata. Tapos ang gero, 3, ay 4, ay 4 pala. Hindi siya 4, 4. Sige. Ayun. Tapos si Aileen, masama sa kalakal. At least yung bata, may iwan doon sila kay nanay, kay tatay, kasi nasa sila sa tindahan sila. Ayan man kasi, yan lahat ng iniisip ko. Hindi tayo makakadisturbo sa may-ari ng lupa dahil sarili natin yung lupa. Magagawa natin lahat kung anong gusto natin ng negosyo, gawing ano. Tambak tayo ng mga basura, kalakal doon ni Robin, pwede. At least doon, hindi tayo manuhan kahit papadiran natin ng hanggang bubong bahay para hindi tayo makita doon sa loob, di ba? Para tayo lang doon, kahit maglampungan kayo doon, walang makakikita. Tama, no? O may tama ka. Tamaan ka sa akin ngayon. Tama pa sinasabi. Yan naman lahat ang binigay kong idea para kahit papaano yung tulong namin, hindi habang buhay na kami ay tutulong sa inyo. Yung tulong namin magagamit nyo habang buhay kahit hindi kami habang buhay na nandyan sa tabi nyo. Kasi hindi naman kami pwedeng nandyan lang eh. Malay namin bukas patay na kami. Nabangga kami na sunog yung sasakyan. Wala na. Sino nang magbablog sa inyo? Yung iba na. Buti kung bibigyan kayo ng bahay, bibigyan kayo ng ano ulit. Wala na. So dahil ngayon may mga tumutulong na para sa lupa, mas maganda. No, nasarili natin yung lupa para si Robin, si ano madadamay.
Kasi si Ruben, masipag yung si Ruben. Masipag yun magano ng kalakal. Habang nagtitinda sila para hindi kayo, para may yung kakainin nyo araw-araw, at least matuto si Ruben na kumikita ng pera. At least yung mga paglalakad-lakad niya, may silbi na. No? May silbi na. So, ayun lang po tayo ang gusto kong iparating sa inyo. Gusto ko nga makita si nanay, ay gusto kong makausap si nanay tsaka si tatay, ay si nanay tsaka si nanay Lore, kasi gusto ko ipakita yung lupa kung saan yun. Para mapaganuhan nila. Para din yung mamaya siguro, yung matandang yun. Kaya tawagan yung anak nun. Bakit daw? Nasa labo. Nagdadala po ng papaya. Nagdala ka pa. Nalisin pa lang. Kaya kanina lang. Kaya kami, nag-iipon kami. Ako, tutulong din ako mag-ipon para dun sa lupa nyo. Eh, sabi ko, 1,000 lang naman maambag ko dun. Kasi nasa 60 ata yun. Yung dito tayo, ayaw mo dyan, yung sinabi ng kagawad. Yung doon. Saan? Pero pangit yun, ang layo na din kasi nun. Yan yung sa Procuno. Kaya nga, nasa pinakadulo na yun, no? Yan lang, sabi ko. Dugo nga doon. Nalalim pa dito. Yun lang. So, mauna na kami. Aileen, mauna na kami, ha? Paano yan, Aileen? Walang nagpapabigay sa'yo na. Bigyan mong pera sa Aileen. Pambiling wala man. Walang nagbigay sa akin ng ganun. Paano yan, Aileen? Sino nagbili ng ulam niyo? Wala nga kaming ulam na yun. Kanina, may ulam kayo tayo kanina. Ano po hotdog? Sino nagbili? Kasi Nakuha po ako dun sa tindahan. Inutang ba ganyan? Para sa mga nagpalis pa po ako. Patay. Para po dito tayo ng mga papa. Ang pera ko dito ay kanino ko to ibigay, tay? 300 na lang to. Okay na. Kay tatay na lang to na, tay, no? Sa kanila 100 lang. Tama yan. 50-50 kayo. Si tatay naman mabili yung ulam, eh. Sabi walang ulam dyan, oh. Balaw sa lutuin ko. Malang naman pala sana. Yan, oh, pwede yan. Asa, iba. Tapos yung mo, basta yun. Sa Monday, na tayo sa, baka ipakot na natin yan Monday. Kung mabuo yung pera mamaya o bukas, pakot natin yan. Doon na, das diretso na tayo. Diretso na tayo ng bahay. Saka namin kayo dadalhin doon pagtapos ng bahay. Hindi po. Tay, saka namin kayo kukunin dito pagtapos na yung bahay. Tapos, dapat may tindahan na, may na. Pupwesto na lang kayo. Asan pa kayo niyan? Tapos tabing kalsada, highway. Tapos ang daming bahay din. Saan di banda ba kayo? Basta. Si nanay ang kakausapin ko nga. Kasi alam ko, si nanay kasi ang mag-ano ng negosyo, eh. Kaya makita po nila para maganda po yun. Maganda po talaga, guys. Yung plano ko po ay hindi lang po para sa kay tatay, kay Makmak, kay nanay. Hindi po para po magiging matulungan po natin sila lahat. Si Robin, yung magiging anak ni Aileen, at sila lahat gagalaw, may trabaho sila lahat, para hindi po sila umaasa lang sa atin. So ayun po, muli maraming salamat po Erwin TV Official, maraming salamat sa lahat. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. At muli po, happy Sunday po sa lahat, and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po Ate Gina, Tita Kura, maraming salamat po. Ate Jen Jaires. And sa lahat po ng mga hindi ko muna shoutout, maraming salamat po. Sa lahat po ng patuloy nandiyan, hindi nag-skip ng ad, syempre maraming salamat po. Dahil po sa ginagawa nyong hindi pag-skip at pagtsatsaga sa panunood po sa ating mga vlog, ay meron po tayong matutulungan. Nawa po this month ay this month masitil na natin yung problema nila lahat para makapag-alis na, ay makapag-scout na po ako. At yun po talaga yung gusto ko, guys, na mangyari, na hindi po habang buhay na nandito tayo. Dahil nakita ko din po sa ating mga viewers, medyo stress po pagdating kina Ate Rowena, pagdating kay Aileen. Wala po tayong magagawa, ganyan po talaga sila. Kahit anuman gawin natin, kahit patayin natin yan sa bugbog, kahit ampasin natin yan, ganyan pa din talaga sila. Kaya wala po tayong magagawa kundi habaan ang pasensya, bigyan ng unawa, dahil tayo naman ay normal, nasa atin naman yung tama
tamang pag-iisip, nawa po ay mabigyan din po natin sila ng pag-iintindi na kailangan po nila. Hindi man po natin sila kinukonsente kung may mga mali sila. Hindi din po tayo nagkulang sa mga payo para sa kanila. Pero depende po yan sa kanila kung susundin nila o hindi. Ayun nga po, hindi lang nila masunod lahat dahil meron po silang mga sakit sa isip. O baka mga sakit sa ulo or mga mental disorder. Hindi naman po ganun. Pero meron talaga silang mga late bloomer. Bloomer ba tawag nun? Late bloomer? Late, mga slow motion? Fast forward, meron silang mga sakit nga, nakakaintindi naman sila, nakakaano naman sila, pero dahan-dahan, isa-isa. Ganun po yung style po ng ano nila. Pagdating naman kay Ate Rowena, wala po, stress po talaga tayong lahat. Hindi po kayo, kung gaano ka-stress dyan, sa pagpapanood nyo sa akin, ganun din po ako mas stress pa na kami yung nandito. Ang ginagawa ko lang naman po, binibigay ko yung best para sa kanila, binibigay po natin yung tama para sa kanila dahil hindi naman po tayo habang buhay nandito sa mundong ibabaw na ito ng kalsada. Hindi po ito lupa, oh. Kalsada po yung inaapakan ko, kaya yun lang. Muli po, Erwin TV Official, pa-support ng ating channel, Ate Amy Rivera Vlogs, AJ Topular. Huwag niyo pong kalimutan, guys. And maraming salamat po sa lahat ng patuloy nandiyan. Ate Leila, Ma'am Ana Plo, maraming salamat po. Ate Gina, maraming salamat. And syempre Ate Josie Balsica, Ate Angelica Flores, maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye-bye po guys. Huwag po kayong mag-alala dahil kami po ay okay naman. May buwang po sa likod. Bye-bye, Mac. Bye-bye po.